natin. Ng tunay na when you stand with God, you are never alone. Picture po muna tayo, tapos diretso po tayo sa video. Hindi, relax po muna. Okay po, turo kay Lord. 1, 2, 3. Heart, heart, heart. 1, 2, 3. Turo kay Brother Melvin. When you stand with God, you are never alone. Happy and blessed Sunday, everyone! Ay, papitik! Father Denver de Leon at ako po ay kasalukuyang naka-assign po, nakadistino sa Our Lady of Lourdes Parish sa Tagaytay City. Dahil po si Father Leo po ay nagpakasyon po muna sa Mandalay, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil ako po yung inusap niya na maaaring bumalik muna sa kanya dito. At ako po ay masaya na bakit hindi po kayo masaya, ako po'y makulit na bukas. Mga kapatid, narinig po natin sa ating Ebanghelyo ngayon ang tungkol humiliya. Kaya kung yung normal natin humiliya, dahil may recollection, ay aabutin po ng mga 1 oras at 5 minuto po siguro. Kaya po sana, magkita-kita po tayo sa mga araw na ito upang pagmula at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa yung mapayapa. Salamat sa Diyos.
Ano pang wish nyo sa karawan ito? Marami pang mga kapatid ang makakasama natin. So, At long life sa atin lahat. sana ay magkaroon ka na ng Kung pagkakaloob yan niya, pagkakaloob nang makakasama sa buhay. Happy birthday! Maraming blessings na ako natanggap. Directly or indirectly man lang sa mga nagod ako. Kaya maraming salamat din po sa inyo kasi nagpapasalamat po kay Sis Florence at kay Sis Lynn. Kasi kung bakit ako napunta dito. Puta. Kaya ayoko tumatayo dito eh. Kasi nangyayari ito eh. Meron pong mga iba sa atin, di ba? Alam niyo na rin po yung story ko kahit paano. Kasi napag-share ako sa Rose, sa Mama Mary. Ano po? Siguro talagang pinag-adyayan. Kasi hindi naman talaga ako yung... Tsaka ayoko ng FB Live. Takot po ako dyan. Kaya lahat ng 2022 sa mabigdaan ako, alam kong nandyan lagi siya. Sabi ko, Lord, gusto kong bumalik sa gawain sa simbahan. Kasi active naman ako sa atin, sa Pilipinas. Pero may pagkakataon na nandito ako, hindi ako nakasama. Kasi simba lang, normal lang simba. Pero talagang dumating yung pagkakataon talaga si Sis Floren. Dahil sa cafeteria, nagkakasalubungan kami, nagkakaano, sino ba ito? Doon kinitig ako sa Sis Floren, sabi ko, ikaw pala yan? Sabi ko, girl. Tapos niyaya niya po ako, nagkataon ko sa amin noon, may gawain na siya. Dahil sabi niya, sama ka. O sige, kaya sabi ko, siguro ito na yung sagot sa akin. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko alam kung sino organization ng sasamahan ko. Pero thanks God, napunta po ako sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Sister Pauline. Tunay nga mga kapatid na yun ay talagang biyaya ng Panginoon. Hindi aksidente yung pagpunta nyo rito. Yung mga taong nag-akay sa inyo, ginamit sila ng Diyos para kayo ibalik sa simbahan. Na kung saan, mga kapatid, ang El Shaddai ay isa sa mga ginamit upang yung ating mga kapatid na nalilihis or pansamantalang hindi nakakadalo sa simbahan, iyon ang ginamit yung Panginoon, ang ating gawain upang tayo ay ibalik sa simbahan. Amen? Kaya mga kapatid, yung mga bago na may nag-akay, ginamit sila ng Diyos upang maging kasangkapan ng biyayang iyong natatanggap ngayon. Amen? Glory to God! Hallelujah! Okay, ngayon naman, wala na tayong mga magpapatotoo. Okay, let's move forward naman sa ating mga announcements. Time will come that there will be, like that. No? We will face choices like that. Anong pipiliin mo? Anong uunahin mo? Ang dumalo sa gawain ng Panginoon o ang sumama sa kalayawan ng mundo? We will know that time. You will know that time. If you are being faithful, even if it is inconvenient. And number two, pangalawa, a challenge for each of us is that we need to speak with love.
but don't water down the truth. Speak with love, but don't water down the truth. Balikan natin yung tanong ng katabi mo kanina. Sister, maganda ba ako? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Speak with love. Paano mo siya sasagutin? Paano mo siya tutugunin? Sister, maganda ka kasi nilikha ang awangis ng Diyos. Pero siguro, kailangan yung bangs mo medyo isiraan. O kaya kailangan siguro magdagdag ka ng foundation. At kailangan yung lipstick mo. Ang kapal-kapal, medyo ipisan mo ng konti. Speak with love. But don't water down the truth. Lagi may kasamang pag-ibig. Kung tayo ay talagang tunay na nagmamahal tayo sa Diyos, nagmamahal sa ating kapwa, sabihin natin ang katotohanan ng may kasamang pagmamahal. At kapag ginawa natin yan, yung ating kapatid na ating pinagsasabihan, I do believe He will accept however gano'n man kasakit or whatever. If it is the truth, then so be it. Help me God. Palapakan natin ang Panginoon sa inyong Diyos. And finally, seek God's approval. Seek God's approval and not people's applause. May mga decision tayo, lagi natin isang guni sa Diyos. Sabi sa kawikan, trust in God at all times and He will direct your path. Magtiwala tayo sa Diyos, sabihin natin sa Kanya kung anong ating mga plano at Siya yung maggagabay sa atin. Siya maggagabay sa atin. He will direct our path. Not just seek what the people wants to give you, even if it is applause or even if it's a popular decision. You have to ask, is it according to God's will? Is this the will of God? Kapag ang sinunod natin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo magkakamali. We will not fail because God is always right. Palakpakan natin ang Panginoon. Remember Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know God's plan for you. His plan is to prosper you and not to harm you. His plan is to give you hope and a future. Kaya naman kapatid, huwag tayong matakot. Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo po, this is not the Sunday Gospel. Napakinggan naman natin yung misa kanina. It's about yung Word of God, of course, yung planting of the Word of God. But when I was reflecting kung ano yung ibabahagi ko, I don't know why this is whispered to me by God. I don't know bakit ito yung sinabi niya. But I believe that this is what we need. All of us, lahat tayo, we need this to stand with God, to declare what is true, to side with Jesus. Because, as I mentioned, Jesus Himself is the truth. Siya ang katotohanan. And when we stand with Jesus, we can stand with anyone. Palakpakan natin ang Panginoon. So, lastly, stand firm in God's truth, accept the cause of faithfulness, and trust God's plan and promises. When we live the truth, love the truth, and share the truth, we will see that God will always be with us. Can we pray this prayer? Sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Next slide. Sabihin natin, Lord, give me the courage of my kaya to speak your truth with love, to stand firm when others compromise, and to seek your approval above the applause of people. Amen. Tayo po tayo. Glory to God. We claim healing right now. Ipinapanumbalik mo sa kanila ang mabuting kalusugan at napapawi ang mga karamdaman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ang lahat ng tangan ng aming mga kamay, Bibles, rosaries, prayer booklets, hankies, lahat ng articles of faith, patuloy na daluyan to ng iyong tanda, animala at kababalaghan, at patuloy na pagpalakas ng mga patatag
pagpapalaganap ng aming pananampalataya. Tinataas din namin sa iyo ang aming mga bags, wallet, punuin, siksik, liklik at umaapaw na mabiyaya at pagpapala. At mula sa aming mga employer, padaluhin mo sa aming mga trabaho ang masaganang biyaya at pagpapala patungo sa amin upang magamit namin sa aming pangangailangan at pagtulong sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho, ikaw ang magkaloob dito sa kanila, maayos at may mga trabaho at maayos sa mayroon na employer. Lord, tinataas din namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas na ipagadya mo sa lahat ng mga sakuna at kalamidad. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga pamilya na ito nga sa Pilipinas, abutin sila na mapagpalad, mapagiman ng kamay, ipagadyas at mag-uri ng panganib at kapamakan at patuloy na bigyan ng mabuting kalusugan sa lahat ng oras, panahon at pagkakataon. Tinataas din namin sa iyo ang aming inang simbahan, ang aming Santo Papa, mga kapitan, mga obispo, at aming mga kapalihan at mga Pilipinong pari dito sa UAE. Lord, tinataas namin sa iyo ang aming servant leader, Brother Mike C. Vilarte, at ang kanyang buong sambahayan. Ganun din, Panginoon, ang aming disciple in mission, Brother Gerald Dolores, at ang kanyang buong sambahayan. Ang lahat ng mga preachers na mamahayot, nagayon ng iyong mabuting balita dito sa lugar ng UAE. Ingatan sila at gabayan sa lahat ng oras at panahon. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid dito sa Sharjah, sa panguna ng council, core team, ministry leaders, SPWs, at lahat ng mga patuloy na dumadalo. Anoint them, Lord. Give them your double portion of anointing. Patuloy silang pagpalain ng higit sa sapat, siksik, binlik, at umaapaw. Kami naniniwala na patuloy mo silang gagamitin, ahayuin sa sanlibutan upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay pinapalit namin sa matamis na pangalan ng iyong anak, si Kristo na naghahari noon, ngayon at pagpakailanman, pagpasulang hanggan. Amen. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name. Amen. Sa ngalan mo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mensahe niyo ibinahagi sa hapon ito. Galit na si Sita. Nag-bless pa ito. Dito. Ayos dito. Dito ayun. Tayo dun. Kala ka, hindi ko. Green na dito. Green na dito. Ayan po, Sister Jing, kumakain po ng pancit. Please say hi to my vlog. Hi, vlog. From 1 Kings chapter 22 verse 1 to 28 at pinamagatan niya itong Dare to Stand Alone, the Courage of Micaiah. Meron siyang mga ibinahagi sa atin about truth. First point, God's truth is more important than people's approval. Point number 2, speaking the truth. Alam mo naman ang alam ko kayo. Ayan po, si Sister Rosalan, sipag-sipag oh. Thanks, Sister lang. Ay, sa kumain ka na ba? Yun. Okay, tara, let's go. Ito, tsaka bili tayo baso. Paano? May provided man yung accommodation. Tapos paano ka napunta ng St. Michael? Ito yung nearest kasi na simbahan. Ha? Ito yung pinakamalapit na simbahan. Ginugel mo talaga. Oo, binugyan ko. Tapos naman, Naghanap ako ng community. community. Pero sa Pilipinas, hindi ka Shaddai. Hindi, pero active ako sa church. Nag-serve talaga ako since 12 years old pa ako. Kaya naghanap praise talaga the ako Lord. ng simbahan dito. Kumbaga, yung instinct mo na talaga nasa gawain ng Diyos. Oo. Pati magulang mo, ganun din. Ha? Hindi, ako lang din sa pamilya. Sa pamilya mo, ikaw lang talaga. Oo. Pero supportive sila. Talagang ikaw yung ginamit ng Lord na
Mamulat din sila. So hanggang ngayon sila din po ay ano naman. Nasa bahay lang din yung pamilya ko. Di ibig sabihin wala silang posisyon sa simbahan ng ano. Wala, ako lang talaga na since bata, naging part ako ng lector kasi ako. Tas Oo. choir, tas naglilid din ako Eh tawid tayo sa kabila sa Semenit. ng youth ministry. Ah, Kaya pagdating ko dito, hanap-hanap ko talaga. Ako di ko kaya kasi pag wala sa simbahan. kasi ano na yun eh, nasa ano na yun eh. So empty. Nasa ano na yun eh. So baga part na yun ng buhay mo. Oo. Kailangan talagang nandun yun. Tara. Mawawala ka talaga po. Kasi habang pag itigil mo kasi yun, mas mahirap yun. Oo. Spiritual dryness pa. Dryness, tapos magkaroon ka Yung na very ng... ano ka doon, tapos pagdating dito, wala. Tapos mapasama ka sa ibang grupo, mga kalayawan, hanggang sa nalilihis na yung... Hindi ka na nakapag-focus. Kaya nga. Oo, di ba? hirap. Yung kasi mga nakakasama mo, hindi na, iba na yung spirito nila ba? Oo. Aagawin ngayon yung attention mo ngayon. Iba din. Oo. Especially abroad. Ala, you are free to do Oo. whatever you want. Ikaw mismo naghanap sa gawain ng Diyos, di ba? At saka yung Lagyan po ng Holy Spirit na hanapin mo talaga. at saka yung Kasi ilang months din kasi di ba nagka-fireworks. Oo. So ilang months na nasa ano lang tayo, stay at home. Ay, tama, Oo, oo. So that time talagang, uy, Wala ka pa sa LCD noon. wala. Like May lang ako nakastart. First Oh week my ng May. God. So kapagsimba, Ah, ala, feel so lost talaga eh. Very empty. empty, wala kasing option. At saka wala ka rin contact, di ba? Wala talaga, no? Kaya ko nga, first simba ko, sabi ko kay Lord, antayin mo lang ako, babalik ako sa'yo. Isipin mo Sabi yun. ko talaga, kaya nag-message, naganap ako sa Facebook, ganun, ano. Na-search mo yung LCD. Hindi, nag-search ako ng Filipino community. Nilabas yung choir, sabi ko, ano baka pwede ako dito? El Shaddai, kaya yun, may message ko. Isipin mo yun. So, nag-reply naman si brother. Matagal na kayo dito? Dito, 11 years na po. 11 years. Interview ako with them. Paano ka na panako sa mga ginikanan ka naman? Puyo dyan mo sa bukid. Sa bukid din na niya. Saan? Asa natawa ko, Papa? Ikaw kinamanguran. Wala mo ka bang musuon? Talo. Tag-enjoy mo nga no? Maghimo no? Matipid. Tig-isa ramig ka. Ako, 25 ko karon. Ako, kuya, 27 niya. Ako, isa ka kuya, mag-29. Wa kasama. Ay, ikaw rin ibabae di ay. Ako, di ba ba? Talagang Hindi na ako mga kuya. minyo na sila ikaw na dalaga. So kailan mo balak mag-asawa sis? Depende kung kailan ipagkakalab ni Lord. Ay, Sa edad mo ng 25, ilan ang naging boyfriend mo? isa. Yung ngayon. Ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? 5 years. Oh, ang tagal, ang tibay. Pagka